Pag sinabi pong kasinungalingan, hindi lang ito sa hindi lang pagsasabi ng katotohanan. Kasama po rito ang lahat ng uri ng panluloko at pandaraya sa tao at kahit nga sa gobyerno na Diyos mismo ang nagpatatag para po sa ikabubuti ng tao. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, ang ama ng mga sinungaling ay si Satanas. Ang sabi po niya sa John 8:44, ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kung ang akin pong tinuturing na Diyos ay si Jesus, at siya mismo ang nagsabi nito, hindi na ako magbabaka sakaling may iba pa siyang ibig sabihin dito. Why? Kasi matindi po ang takot ko sa Panginoon. Ayaw ko siyang magalit at maging kagalit. Kasi alam ko, siya po ay Diyos. Banal siya at hindi siya nagbibiro. Alam niyo po, umaapoy sa maniwala po kayo. Umaapoy po ang nararamdaman ko sa puso ko. Gusto ko ipakita ko sa Kanya. Tinitignan ko siya bilang isang tunay at banal na Diyos. Gusto kong mapansin niya na gagawin kong lahat ng paraan para lang makasunod at para lang malugod siya. Well, ito po ang kulang na kulang sa mundong ito. Yung passion, yung init ng pag-ibig sa Diyos. Yung init ng pagpapakita po sa Kanya. Every time po tayo nakaharap, especially sa anumang uri ng temptation, na ang Diyos pa rin ang mangingibabaw at pipiliin natin. Siya pa rin ang laging nauuna sa atin. At siya lamang ang laman ng ating puso. Kaya nga po, ang tao sa mundo ay nagiging makamundo kasi ginagawa pong magaan palagi ang kahit seryosong salita ng Diyos. Kung saan magiging komportable ang tao, ito ang gusto ng tao. Ito ang laging hinahanap ng tao na marinig. Yung hindi nakaka-pressure, yung magaan, yung nakakatuwa, nakakakiliti, o masarap pakinggan. Well, ang totoo, kung gusto ko lamang po ng popularity o approval ng maraming tao, mas madali po sa akin ang mag-share ng magaan na topic. Pero mabigat po yung burden at pagmamalasakit ko sa inyo na binibigay po ng Panginoon. Kailangan pong malaman ninyong lahat ang kabilang side ng Diyos. Well, sa programa pong ito, ang mandate po ng Panginoon ay ituro at i-expose ang maraming katotohanan tungkol po sa Diyos na hindi masyadong naririnig o tinatalakay. Kailangan po kasi itong marinig bilang isang mabisa pong gamot sa mundo na I believe kayo po mismo ang magpapatunay na lugmok sa matinding kahirapan, kaguluhan,
lahat ng uring kasakiman, kahalayan, kalaswaan, o lahat ng uri ng kasalanan. Well, hindi ko po minimithi na maging uncomfortable kayo sa akin pong mga natuklasan pa tungkol po sa hell. Pagkos ito po ay mayroong benepisyo na hindi lang po aapekto sa buhay ninyo rito sa mundo, kung hindi pati sa kabilang buhay na dapat po na pinaghahandaan. Well, totoo po na mayroong impyerno. Ayon mismo po sa Panginoong Jesus, ang impyerno ay isa pong furnace o pugon na ang apoy ay hindi nawawala o namamatay. Dito po pinarurusahan ang hindi sumusunod o hindi sumunod sa Diyos. At sila po ay pinahihirapan sa kanilang isip at katawan ayon po sa kanilang nagawang kasalanan. At ayon sa dami po ng babalang katulad nito, nagsalita ng Diyos, na kanila na pong narinig, pero hindi pinaniwalaan at hindi sinunod. Ang mga tao pong narito ay para pong mga taong nakakulong sa isang building na nasusunog. Kahit gamitin nila ang buong lakas nila upang labanan ang apoy, ay hindi po uubra. Para lamang po kasi silang isang maliit na insekto o gagamba na inihagis sa nagngangalit na apoy. Dito po, wala nang hope. Walang love of God. Walang kaibigan o pamilyang pwedeng tumulong. Wala rin po ditong place of rest. Kahit saglit, kahit nga po inaantok kayo, wala po ditong natutulog. Walang aircon, walang tubig, walang pagkain, walang mabait, walang masaya. Pero dito, puno po ng apoy at uod na hindi namamatay. Puno ng masasama, pagsumpa, panaghoy, iyakan, sigawan, nagngangalit ng mga ngipin. Gawa po ng matinding paghihirap. Lahat po ng ito sa impyerno ay mararanasan sa lahat ng oras. Walang paghintong hirap at sigaw na walang pag-asa. Day and night, forever and ever. Ganito po ang mararanasan ng mga taong mapupunta dito. At sinabi po ng Panginoong Jesus, sa Judgment Day, ihihiwalay po niya ang matuwid sa masasama. Sabi niya sa Matthew 25, verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang nakakapanglumok sa hell kapag napunta ka rito. Yung malalaman mo na ito ay realidad at hindi ka na makakalabas dito. Kahit anong sigaw mo, takot mo, at maaaring matinding pagsisisi mo, kahit nakapagtiis ka na ng 1 oras, 2 taon, 1,000,000 taon, ang araw po at parusa sa iyo
ay hindi pa rin nababawasan.